Hallelujah! Dayo di apo kakapsat, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Tayo po ba ay excited na? Kainin, pagsalusaluhan ang salita ng Diyos na inihanda sa araw na ito. Muli po, welcome po sa ating lahat. At dyan po sa labas na nakaprepare na mag-church, tayo po ay pumunta po dito. Nawa ay hindi masayang ang ating linggo. Amen po ba? Hallelujah. Maridayaw iti apo. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Tayo po ay makipagbukas sa ating mga Biblia. Hallelujah. Dito po sa unang Korinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4 ng unang Korinto. Maridayaw iti apo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ang sabi po, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinapanghawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad na sinasabi ng kasulatan. Verse 4, inilibing siya at hindi siyang nabuhay sa ikatlong araw, tulad din na sinasabi ng kasulatan. Punta po tayo sa Romans chapter 6, verse 3. Hallelujah. Romans chapter 6, verse 3. Daydayaw ni Apo sa verse 3 hanggang 11. Daydayaw ni Apo. Romans chapter 6, verse 3. Ganito po ang sinasabi, hindi ba ninyo nalalamang tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Verse 6, alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Verse 8, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen po ba? Verse 9, alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Verse 10, nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niyo ngayon ay para sa Diyos. Verse 11, last verse, ganito po ang sinasabi, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong mga sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Madaydayaw, iti sa oti apo, sa umagang po ito. Tayo po'y panandaliang umikit manalangin. O salamat o Diyos na banal at kataas-taasang Diyos naming amang nasa langit. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin dito sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat Panginoon, nabasa ng aming mga mata, aming mga bibig Panginoon, nakita o Diyos, at Lord, dalangin po namin, ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming dakilang guro na magtuturo sa mga salitang espiritual at magbubukas sa aming pusong espiritual. Kaya salamat po, Banal na Espiritu. Dalangin po namin, ikaw ang
siyang manguna, dalhin mo kami sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Maranasan ang iyong presensya sa araw na ito. Kay Lord, nawa o Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mas lalong lumapit at lumapit sa iyo at kumapit, Panginoon, sapagkat napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Napakaganda, O Diyos, sa buhay, sa kalalagayan, Panginoon, na sinasamahan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa iglesia ito, Panginoon. Lord God, tulungan niyo, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ikaw, O Diyos, ang mapapurihan sa aming mga buhay, maluwalhati at madakila ang iyong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Maraydayaw, idiapong agabsat, the power of the dead man. Wow! Ito po ang ating pamagat po sa umagang ito. Ang kapangyarihan ng isang taong patay. Ang tinutukoy nitong patay, patay sa kasalanan, dead in sin, or died in sin. May kapangyarihan pala ang isang taong patay, patay sa kasalanan. Amen. Gusto po ba natin yun? Tignan niyo po, pagmasdan niyo. Kapag ang isang taong patay, mga kapatid, kahit bugkawang ata, hanggang masaktan na da. Amen po ba? Kahit anong sabihin mo, hindi yan masasaktan. Kasi patay siya. Yun ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kristiyano, sa church ng Panginoon. Patay tayo sa kasalanan. At mararanasan ng taong ito yung kapangyarihan ng Diyos. At ito yung pinapaliwanag ng ating binasa, mga kapatid, noon. Nag-aagam-agam ako, parang mababaw na salita lang yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 51, verse 1 to 4. Ang sabi niya doon, na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Para sa akin, parang ganun lang, okay na yon. Pero nakikita natin, mga kapatid, may malalim siyang mensahe na ipinapakita dito. Lagi po nababanggit yan sa mga maraming churches. Si Jesus, siya po'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Parang hanggang doon na lang ang ating pagtanaw sa ganung kahulugan, mga kapatid. Pero habang binubulay-bulay ko to sa tulong ng Banal na Espiritu, napakalalim pala. Kaya po nabuo ko itong title na ito. The Power of the Dead Man. Amen. Kaya kung maglilingkod ka sa Diyos, dapat patay ka sa sarili mo. Patay ka sa kasalanan. Patay ka sa makabundong gawain. At makikita po natin, lalabas yung kapangyarihan ng Diyos, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maipapartik sa iyon. Maibabahagi sa atin yon. Mararanasan natin yon. Kaya sabi sa habang binabasa natin kanina, kung paano si Kristo namatay, kasama tayong namatay. Saan? Namatay sa kasalanan. Kung paano siya inilibing, dapat inilibing din natin yung kasalanan natin. At kung paano si Jesus nabuhay, muli ka rin mabubuhay. Hindi ka mabubuhay hanggat hindi natin mararanasan ang kamatayan. Kamatayan sa lubang pagkatao. Amen po ba? Without dying, there's no resurrection. Kung walang kamatayan na mararanasan ng church, Kristiyano, mananampalataya, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Kaya hindi lalantad ang bagong buhay. Gusto natin malantad ang bagong buhay, maranasan mo munang mamatay. Mamatay sa lumang pagkatao natin. Amen po ba? Amen. Kasi habang binubulay-bulay, ganito pala. Lord, dalhin mo ang iglesia mo sa ganitong buhay. Kaya pala, Lord, hindi nagbubunga. Kaya Lord, pala wala pong mga gana. Panginoon, minsan ang aming paglilingkod. Ganun pala, kailangan natin bantayan yung sarili natin. Amen. Amen. Ito ang sikreto. Kailangan kang mamatay sa lumang pagkataan natin. Kailangan. Kung hindi mo mararanasan, kung hindi natin mararanasan, kung hindi mo aabutin yon, mga kapatid, hindi talaga natin malalaman. Hanggat salita na lang tayo. Salita ng salita, hindi malalantad sa buhay natin. Hindi lalabas sa buhay natin. Kaya habang buhay, yung ilawan nandoon na lang, nakatago doon sa taguan. Hindi na nararan niya, hindi na lumalabas yung ran niya kasi nakatago. Amen. Yung pala yun, pati binubulay-bulay ko about the message of the cross. Ano ba yung mensahe ng cross? Ito pala yun, yung siya namatay sa cross. Amen. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Grabe ang pagkilos ng Panginoon. Kasi John chapter 12, verse 24, mga kapatid, ang sabi doon, maliban ng binhi, mamatay. At hindi mahulog sa lupa, mananatiling mag-isa. John 12:24. Pero kapag ang binhi, ang bukal, mamatay, mga kapatid, may buhay na lalabas. Kailangan talaga ng kamatayan ng lumang pagkatao.
Maranasan natin yan, mga kapatid. Gusto mo ma-rapture? Gusto natin ma-rapture? Iyon! Gusto natin magkaisa, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon. Ganun dapat maranasan natin muna. Amen. Kahit anong gusto natin na mangyari, kung tayo mismo hindi makikipag-participate sa buhay na yon, hindi mangyayari yon. Hindi lalabas ang ilaw, ang liwanag ni Kristo. Wala yung testimony of life na makikita ng tao. Amen po ba? Pero kapag ang church magkakaisa dito, magiging maayos ang ating testimony of life, ang ating buhay na patuto, buhay na ilaw, yung patutong ilaw, lalabas, mangyayari yun. Amen po ba? Hanggat hindi mangyayari yun, yung buhay na Diyos nalalandod sa atin, magkakaisa tayo na ipakita yun, iparanyag yun mga kapatid, hindi mangyayari yung unity of the church. Hindi po. Bakit? Sa lungat, may conflict, mayroong labanan, may kontrahan. Ganun po siya. Espiritu yan eh. Napansin, minsan pati nga sa sarili natin eh. Napapansin niyo po? Gusto ng isip mo pero ayaw ng katawan mo. Napansin niyo po? Ganun ang ginagawa ni Satanas. Paano siya pigilan ang buhay ng Diyos malantad. Kaya hindi basta-basta. Kailangan talaga ng pagbabayad ng presyo. Amen. Sige nga po, sigaw nga natin. Pay the price. 1, 2, 3, pay the price. Magbayad tayo ng presyo. Amen. Lahat, yung mga, lalo-lalo na pa yung mga nagagamit sa church, kung ikaw yung naka-assign, gawin mo, alam mo yung gawin mo pinaka-the best. Ang nasa taas pa ng the best, lumakad sa Espiritu. Opo. Lumakad sa Espiritu. Di ba sinasabi natin minsan, gawin natin yung the best kapag tayo ginagamit ng Diyos, tayo nagpapagamit, gawin natin the best. Pero may mataas pa pala yun. Yung paglakad sa Espiritu, try mo. Subukan mong lakaran yan. Mas the best sa the best yun. Amen po ba? Kasi kapag lalakad tayo sa Espiritu, tama lahat. Walang kapalpakan doon. Talagang walang kasalanan doon. Nandoon yung pagsama ng Espiritu ng Diyos. Ang sarap sa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kapon po, grabe struggle ko kahamon. Yung tiyan ko, grabe, talagang may pag-aagaw. Gusto ko na mag-pray, ganun. Pero salamat sa Diyos dahil napagtagumpayan yon. Ang sarap sa pakiramdam. Pagkilos ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid ko, ito yung ating i-develop lagi sa buhay na ito. Makakarating tayo sa dulo sa espiritual na buhay na pinapapot ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kailangan ito mga kapatid, malantad ang the power of the dead man, yung kapangyarihan ng patay na tao sa kasalanan. Patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos. Amen? Hallelujah. Madaydayo ideapo, the importance of the resurrection, yan yung kahalagaan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan muling maranasan ng kamatayan. Kamatayan sa lumang pagkatao. Amen? Para pag dumating yung time na literal na mamamatay tayo, sigurado sa kaharian ng langit tayo pupunta. Amen. Amen po ba? Sigurado po yung tiyak po yun. Kaya sa mga nagnanais na maglingkod sa Diyos, ihanda natin yung sarili natin sa lahat ng ating harapin. Handa ka dapat. Amen. Kasi hindi ito yung isang buhay na masarap na buhay. Ang tingin mo lang blessing, hindi po. Isang bagay na delikado to. Pati buhay natin maaaring maging kapalit. Pero kaya sabi ng discipleship po natin sa pamamadan, di ba? Ang mawalan ng buhay ay magkakaroon ng buhay. Tignan niyo po. Amen. Pero makikita mo kapatid, once ito i-desire mo sa buhay mo bilang Kristiyano, abutin mo to. Pagpipray mo lagi to, tignan niyo po. Tignan po yung gagawin ng Panginoon. Kapag sama-sama natin gawin ito, mga kapatid, hindi lang isang gagawa. Kung halos kung tayo magkikipag-cooperate sa ganitong buhay, makikita mo yung daloy ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Siyempre, unang makikinabang yung ikaw at yung pamilya mo. Yun ang unang makikinabang. Para sa iba, parang ano na yan, ano lang yung parang tingi-tingi, yung ganun. O warsi-warsi lang. Pero kung ikaw mismo magbabayad ng presyo, buo yun. Amen? Amen. Yung daloy ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya kailangan natin maunawaan to. Hallelujah. Yun po yung sinasabi kanina sa 1 Corinthians, sa ating babasahin po ngayon. Mag-ipabukas po tayo sa 1 Corinto chapter 15, verse 12. 1 Corinto chapter 15, verse 12. Verse 22, hanggang 22 po pala. Okay, ganito pong sinasabi. 1 Corinthians chapter 15, verse 12.
Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi na bubuhay muli ang mga patay? Question mark. Verse 13. Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong mga pananampalataya. Amen po ba? Verse 15, kung ganaon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Verse 16, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, ay nanatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong mga pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalatay kay Kristo ay napahamak. Verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ng pinakaawa-awa sa lahat ng tao, pinakahabag-habag sabi sa King James Version. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay. Amen. Hallelujah. Ngunit sa katunayan, si Kristo muling binuhay at ito'y katibayan muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan po yung tinutukoy, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Ang tinutukoy ng tao, yung nagkataong tao, si Jesus po yun. Verse 22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen po ba? Gusto po ba natin mabubuhay ang lahat na may kaugnayan kay Kristo? Amen. Lahat ng may kadikit ni Kristo, lahat ng may relasyon kay Kristo, mabubuhay. Yun po yung siya'y namatay, muling inilibing, at muling nabuhay sa pangatlong araw. Yun yung may kaugnayan kay Kristo. Mabubuhay. Hindi lang yung magbuhay ka sa unang araw, dapat magpatuloy kang nabubuhay hanggang dulo. Amen. Ito po yun. Ito po yun. Isuot mo o kaya pa rin mo ang iyong lumang pagkatao at isuot mo yung bagong pagkatao inilarawan na ibinigay ng Diyos sa atin, nakamukhang kalarawan niya sa atin, yung kapanalan at katuwiran na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yesus. Isuot natin yon. Amen? Kailangan mo talagang laging babantayin yung sarili mo. I die daily. Kaya may sabi ko sa King James, I die daily. Sabi ng Apostol Pablo, lagi ako, yun dapat ang buhay natin. Ibig sabihin, lagi natin buhat-buhat yung cross ni Kristo. Si Kristo yung cross niya, tagumpay na, yes, tapos na yun, nagtagumpay na. Pero may cross din po tayo. Gusto mong mabuhay sa harapan ng Diyos, mananatili hanggang dulo, buhat dapat natin araw-araw ang cross ni Kristo. Amen? Amen po ba? Araw-araw, hindi weekly, hindi monthly, hindi yearly. Araw-araw. Gusto mo ng tagumpay, yun ang gawin natin. Gusto mo ng kapangyarihan ng galing sa Diyos, yun ang gawin natin. Amen po ba? Yan ang power of dead man. Patay sa sarili, buhay sa Diyos. Amen. Dahil sarili natin ito yung patuloy nagkakasala. Gusto niyang gumawa ng kasalanan. Yun ang gusto ng katawan po natin. Hallelujah. Kasi bumagsak ang tao diyan sa kasalanan. Yan ang ginawa ni Satanas. Kaya ground ni Satanas itong flesh natin. Kaya mga kapatid, kailangan magbayad tayo ng presyo. Amen? Hallelujah. Magkaroon tayo ng magsasuffer ka. Magtitiis ka. Amen. Pero pagkatapos ng pagtitiis mo, makikita mo yung pagkilos ng Diyos. Yung ibubunga ng katwiran. Amen. Yun yung binasa natin kagabi, di ba? Magbubunga ng buhay na katwiran, sabi ako doon sa Diyos. Matay tayo, hindi ako. The testimony of Jesus is always related to His being raised from the dead. Yung patotoo ni Jesus, mga kapatid, lagi pong nakarelated to sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Yun yung patotoo ni Jesus. Amen? Naku, yung patotoo ni Jesus, ganun din ang mangyari dapat sa atin. Yun din yung in-aim natin, yung goal ng Kristiyano o
dinideserve ng tao, mga kapatid, yung mamuhay sa bagong yung muling pagkabuhay. At ito yung buhay na dapat, ito yung buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ito yung bagong pagkatao na sinasabi ng Biblia. Ito yung new creation. Ito yung newness of life. Bagong buhay kay Kristo. New life. Amen? New creation. Ano pa yung mga sinabi ko dito? Newness of life, new creation, new creature, yan po. Or na born again, yan po yun. Yung kalugod-lugod sa Diyos. Mararanasan ng natin yun, mga kapatid. Kung isusuot natin yung buhay ni Jesus, yung bagong pagkatao. Pag sinabi yung suot, ibig sabihin, yung isa na buhay natin, hindi mo yung ibinubuhay. Kumbaga patay yun. Ibig sabihin, hindi yun nag-ooperate sa atin. Amen? Patay yung tawag nito, yung panglasa mo sa mundo. Ano yung termino yung ginagamit natin minsan? Yung appetite mo sa mundo. Yun. Amen. Para hindi tayo magkasala. Kasi, tignan niyo po, kapag ang Kristiyano makamundo, delikado. Di ba sabi natin ng Santiago 4:4? Ano pa, 1 John chapter 3, verse 15 to 16, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan at umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Wala sa kanya ang Ama. Delikado pala kapag ang Kristiyano nakikimundo. Kaya salamat sa Panginoon dahil tinuturuan niya tayo na mamuhay ng tama. Yung pattern, yung buhay ni Jesus, yun yung pinakamagandang pattern na dapat natin susundin o susundan. The best pattern yun. Amen. Hindi na yung dapat, ganun dapat, yung ginawa ng lingkod ng Diyos na yun. Maaari pwede rin tayo magkabali kung siyang susundin mo gawin mong pattern eh. Bakit atin sinesentro? Si Kristo na doon na yung pinaka-main. Yun yung magandang pattern. Maraming mga lingkod ng Diyos ginagawang pattern. Pero mayroon din mga lingkod ng Diyos na nalilihis. Kaya kawawa yung ibang mga tao, yung mga taong sinundan nila, kung lihis sila kay Kristo, ang pananampalataya nila hindi kay Kristo, sa pastor ang pananampalataya nila. Kapag namatay yung pastor na yun, wala nang gawain. Bakit? Kasi yung pastor doon, nandun yung pananampalataya nila. Dahil magaling sa Greek Hebrew, may tinapos, mamalaki ng tao, itataas yung pangalan ng pastor ng lingkod na yun. Hanggang sa, hindi na mamalayan, papasok na yung deception, yung panlilin lang ni Satanas. Kaya tignan mo sa ibang mga churches, ang lalaki ng mga mukha nila doon sa tarpaulin sa harap nila. Di ba? Yung pangalan nila, lalaki nakalagay. Yung pangalan ni Jesus. Tapos yung mga nandoon sa likod, yung mga upuan, donated by, hindi na itataas si Jesus. Pangalan na ng tao, tinataas. and minsan hanggat maaari mga kapatid, umasa tayo sa Diyos, sa mga kapatid, gamitin ng Diyos sa mga kapatiran, hindi po sa mga politiko, tayo aasa. Amen? Sa Diyos tayo aasa, makapangyarihan ng Diyos. Amen. Kapag dumating yung time, matindi ang pagre-respeto mo sa Diyos, mga kapatid, dahil ikaw ay patay sa iyong lumang pagkatao, sa iyong patay sa kasalanan, mga kapatid, yung mataas sa pagre-respeto natin sa Diyos, lilitaw, yung pagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Amen. Lagi yung isip puso mo nandoon sa gawain ng Diyos, sa ministry ng Panginoon, yung doon ka lagi nag-worry, ano ba yung, kung alam mong hindi maganda yung, gumagawa ka ng paraan para mapasaayos, ganun po. No, ganun ang mga puso natin. Amen. Yung bang mapasaya natin ng Diyos sa mundong ito. Tandaan natin, lagi natin tatandaan, pag napasaya natin ng Diyos, talagang sasaya tayo, sigurado yun. Re-respetuhin tayo ng Diyos kasi kapag nirespeto natin siya, sigurado yun. Kasunod po yun. Lagi pong sinasabi ko dito sa harap. Amen? Kaya dapat dumating tayo sa ganung kalalagayan. Yung puso natin. Amen? Lagi natin bantayan. Laging magpalinis sa Panginoon yung puso natin. Na huwag lumayo, huwag tumigas. Amen? Ayaw ng Panginoon ng taong matigas ang puso, matigas ang ulo. Ano yung matigas ang ulo? Ito po yun. Nakikinig siya ng ulo, but di sinasagawa. Yun yung matigas ang ulo. Ang tawag po yan sa ibang translation. Sa New Testament, ang tawag po niyan sa New Testament, yung matigas ng ulo, mangkukulam. Sa Old Testament, yung mga matitigas ang ulo, sabi nyo doon, kasing sama ng mangkukulam, sabi nyo doon.
Akala natin literal na mangkukulam, spiritual mangkukulam. Ayan, matitigas ang ulo, hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya nabanggit yun sa Galatians chapter 5. Concern ng Panginoon, ang lingkod ng Diyos ng bakit niya sinabi yon sa mga church ng Panginoon, hindi sa mga unbeliever. Hindi siya, doon siya concern sa Kristiyano kasi nga, mga Kristiyano kasi nga, yung panlilin lang ni Satanas, yung atake ni Satanas, hindi doon sa unbeliever, doon sa mga believer kasi ayaw ni Satanas yung buhay ng Diyos, atakihin yan. Kaya ang punterya ni Satanas sa church, totoong church, yung may buhay ng Diyos. Amen. Yun po talaga. Kaya nung nakaranas tayo ng gano'n, tignan niyo po yung pag-atake ni Satanas. Tignan niyo po. Noon, pansin mo, ang init natin sa paglilingkod sa Lord, di ba? Talagang hindi mo, ayaw mo magbintis prayer life mo, yung madaling araw, ayaw mo magbintis yan, sa mga gawain, ayaw mo magbintis. Pero nung habang tumatagal, mapapansin mo sa sarili mo, nay, wala nang gana sa mga ganung bagay. Kaya yung napahamak sa dulo, sabi doon sa Church of Efeso, balikan mo yung dati mong ginagawa kasi nanlalamig ka na. Malamig na yung pananampalataya mo. Wala na yung unang pag-ibig mo. Kasi kapag nadatnan tayo ng Panginoon at wala yung first love na yan, aalisin yung ilawan, mapapahamak tayo, itatapon tayo sa apoy ng impyerno. Kaya habang tayo po ay mga kapatid, ay pinapaalalahanan ng Panginoon, sumunod na tayo. Amen. Bago dumating yung panahon na yon. Amen. Hallelujah. Alam ng Diyos kung sino sa Kanya at alam din ni Satanas kung sino sa Kanya. Kaya kapag alam mo sa Diyos ka, pumili ka na makapasa. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Mahal po tayo ng Diyos. Ito po ang sikreto. The power of the dead man. Nababanggit kanina, di ba? Wala pang preaching. Kamatayan, di ba? Tingnan niyo. Yung inihanda ng Panginoon. Ito pala, may kapangyarihan pala kapag ito susunod. Sabi ng, may nabasa tayo kanina sa ano wala nang, sabi niya doon, yung bisa, yung kamatayan, yung kasalanan, dahil siya ay patay na. Mawawala ang kasalanan kapag patay na. Ang ibig sabihin, hindi mag-ooperate yung kasalanan kasi patay na. Ang ibig sabihin nun, ilagay mo yung sarili mo doon sa kamatayan ng lumang pagkatao para hindi mag-ooperate. Nag-gets mo, parang ganito, yung isang laruan na di battery. Pag tinanggal mo yung battery, hindi siya mag-ooperate. Hindi siya gagalaw-galaw. Ganun po. Yung connection natin, yung ground natin kay Satanas, tanggalin natin. Amen. Sabi nga lang pa ulit-ulit noon, tanggalin mo ang airport. Hindi na makakalapag ang airplane. No? So nalapag siya. Napansin niyo? Naroon talagang bagsagan ng mga airplane. No? Sa airport, tanggalin mo yun. Nandun lang sa maigot-igot. Tama? Okay, siguro, parang bagsak, di ba, disgrasya. Yun po yun, nagigets niyo po yun. Yung pagkilos ni Satanas, isipin natin saan siya kumikilos. Paano niya tayo binibihag ni Satanas? Paano tayo nakokontrol? Isipin mo yun. Kapag alam mo yung taktika ni Satanas, sigurado, magtatagumpay ka. Pero kung hindi mo alam ang taktika ni Satanas sa ating mga Kristiyano, under deception tayo. Under deceiving. Doon tayo sa panlilin lang. Kaya hindi lahat ng Kristiyano talagang makakapasok sa makipot na pintuan. Hindi. Yung gusto ng iba, maluwag na pintuan. Kasi hindi sila nasanay doon sa buhay na pagtitiis. Kailangan talaga, no? Yung mensahe nung discipleship. Pagtitiis talaga. Kung ano meron ka ngayon, pagtiis ka. Hindi naman habang buhay, ganun lagi. Di ba? May tinuturo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Nawa, hindi lang umiiyak ka sa Panginoon dahil may sakit ka, dahil may problema ka, hindi lang. Ang sarap niya, pero sa inyo, dami palang problema. May sakit palang nararamdaman. No? Ganun tayo mga tao, no? Pero kapag wala na, yun na naman sa dating gawain.
Hindi na naman nakikita. Hallelujah, mga kapatid. Malapit ang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Gawin na natin yung nararapat na paglilingkod. Amen? Gawin na natin. Laging related sa muling pagkabuhay sa mga patay, yung testimony ni Jesus. Ganun din nawa sa atin. Yung kamatayan ng ating lumang pagkatao. Yung mga masasamang ugali natin, ilibing na natin yan. Amen? O ilibing na natin. Yung mga masasamang asal, masasamang pag-uugali, ilibing na yan. Kasi hindi ka makakapaglingkod ng tama. Makakalakad sa espiritu at katotohanan kung hanggat nandiyan pa yan. Kaya tignan niyo po, araw-araw, nilalandad sa atin yan ng Panginoon doon sa ating mga bahay. Araw-araw, yan ang ipinapakita ng Panginoon sa atin. Verse 2. Pangalawa po. Hallelujah. Dito po, 1 Corinthians chapter 15, verse 35. Doon pa rin po, ng chapter 15, verse 35. Hallelujah. Praise God. Maaga pa naman. Wala pa namang alas 4. Hallelujah. Verse 35. Subalit may magtatanong. Sabi niya dito. Paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Sabi niya, hangal. Sabi niya doon sa King James. Ano niya nagpagkasabi? Mangmang. Sabi niya, ikaw na mangmang. Sabi niya, ang pinagalitan niya ito sa Pablo. Ano po yun? Anong verse yan? Verse 36. Ayun po ba nakalagay? Mangmang pas. Ikaw mangmang, sabi yata niya. Ikaw na mangmang. Nagsakitan ko na. Ikaw mangmang, wala na. Hangal, sabi niya dito. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon mamamatay. Ang ibig sabihin, di ba yung binhi, yung bukal, pinakabalot sa kanya, kailangan muna mamatay. Ibig sabihin, may ilibing sa lupa para mamatay. At yung pagkamatayan ng binhi na yun, may lalabas na biyag di unag na. Amen? Amin nga bukal at biyag di unag na. Amen? Anong, yung mga nagtatanim? Bukol ng palay, lahat ng bukol ng bukol ng sitaw, mga ganun po. May buhay sa loob. Ang sabi niya po dito, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon mamamatay. Ibig sabihin, kung gusto mo ng kapangyarihan ng Diyos, yung buhay ng Diyos lumabas sa atin, kailangan natin mamamatay sa lumang pagkatao natin. Amen po ba? 37, ang itinanim at ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil na trigo o ibang binhi. Tama nga naman. Kapag magtanim ka, alangan malaki na. Katulad po ng social media doon sa kay President Bongbong Marcos. Sa panood yun, kakatanim lang, nag-harvest na. Kaya yung mga vlogger to, ginaya nila, kumuha ng malaking saging, katanim na, observe bunga na. Ay, magbihira. Okay, nga naman, totoo nga naman, kapag magtatanim ka binhi, hindi yung malaki na. Amen po ba? Okay, para mas mabilis. Mga instant, ano? Hallelujah. Okay, anong verse po yun? 37. Sabi niya po dito, at ang tinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi na katulad ng butil ng trigo o ng binhi o ng ibang binhi. Verse 38, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon. Ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. Amen? Meron talagang angkop na katawan sa mga binhi. At ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhi. Amen. Verse 39, at hindi pare-pareho ang laman. Mga nilikhang may buhay, iba naman ay ng mga tao, iba ang laman ng hayop at iba ang laman sa mga ibon at iba sa mga isda. Verse 40, may mga katawang panlangit, mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa, iba naman ang kagandahan ng panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba ang liwanag ng buwan, at iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Verse 42, gayon din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Amen. Ito yung dinidesire natin, yung muling pagkabuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Yes, puro kasalanan yan. Walang karangalan yan. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Buhay ni Jesus yun eh. Kaya malakas yun. May kapangyarihan yun. Verse 43, 44, inilibing
na katawang pisikal muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang unang tao si Adan ay inilikhang binigyang ng buhay, ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Amen. Yung si Adan, mga kapatid, ay sabi na nilikhang siya mula sa alabok. Doon po kasi sa Genesis, yung, ang kinote po to sa Genesis chapter 2 verse 7, nung nilikha po si Adan, nilikhang may kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay, Old Testament. Pero tayo, quickening spirit. Sa kanya, living soul, sa Old Testament, yung buhay doon. Ngayon, sa New Testament, quickening spirit, magkaiba yun. Na born again yun. Magkaiba po doon sa Old Testament yon, living soul lang yon, kaluluwang may buhay. Iba ngayon sa buhay kay Jesus o kaugnayan kay Jesus. Hallelujah. Anong verse po tayo? Sabi niya po dito, 46. Okay, tuloy natin ang 45. Ang huling Adan ay ang espiritong nagbibigay buhay. Yan yun. Ngunit hindi, 46, hindi na unang espiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. 47, ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. At ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Ito po yung design natin, design ng church, katawan na galing sa langit. At ito yung katawan ni Kristo, malwalhating buhay. Merong bantay likod ng Espiritu ng Diyos, ng kalwalhatian ng Diyos. Ito yung may bagong pagkatao. Ito yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay, the power of His resurrection. Dahil may namatay. Kung may namatay, muling may mabubuhay. At ito dapat ang buhay ng church. Dapat ito ang buhay ng Kristiyano katulad natin. Amen! Yun yung ipagpipray natin araw-araw. Pero kapag hindi ka nagpipray, hindi mo mararating to. Hindi natin mararating. Amen! Build our altar. Ibig sabihin, our prayer life. Simulan muli natin yung maningas na pananalangin upang umabot tayo doon. Sa una, kaya mong itanggi, i-deny yung sarili mo. Pero habang ikaw ay nagmamature, kaya mo nang ipako sa krus yung lumang pagkatao mo. Yun sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but not yet I, but Christ liveth in me. Mga kapatid, hindi na ako nabubuhay sabi ni Apostol Pablo, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, pinako niya na ang kanyang sarili sa cross. Amen. Ganun, hindi po yung declare. Hindi po yun. Binuhay niya, buhay niya yun, experience niya yun. Ganun din kung iyon ay ating mararanasan. Amen. Magdi-decide tayo sa sarili natin. Magsusuko ka ng buhay, i-decide mo yung lumang araw-araw mong ipapako yan. Ibig sabihin, hindi mo ipinapa-operate. Ang tanong, mga kapatid, anong buhay yung inilalantid natin araw-araw? Araw-araw. Ano yung buhay na ipinapakita natin araw-araw? Doon mo makikita yung sarili natin. Amen? Kaya salamat sa salita ng Diyos dahil pinaparinggan tayo ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Kasi kailangan eh. Amen? Ayaw niyan ang church habang buhay nandoon na lang sa paninilang ni Satanas. Ang hirap tanggapin yung matagal na panahon tayo naglilingkod sa Lord. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, baka ilan, baka sabihin, umabot pa tayo 50 years, 60 years, naglilingkod tayo sa Lord. Yung buong akala mo, nung buhay mo bilang Kristiyano, ligtas ka, pero sa kabila pala, papunta lang pala tayo ng impyerno. Kaya sabi ng isang pastor, mabuti na lang tanim ka ng kamote. Sa paglilingkod mo sa Lord, pupunta ka rin pala ng impyerno. Bakit? Lumakad siya lang. Okay lang pala. At least, si church ako linggo-linggo. Perfect attendance. Nagbibigay pa ako sa mga mission, di ba? Mga ganun. Marami akong donate sa loob ng church, di ba? Tapos sa dulo lang pala, malalaman natin, papunta rin pala sa apoy ng impyerno. Bakit? Hindi nalagdad ang buhay ni Jesus. Under deception pa lang church, yung Panginoon. Bakit? Hindi binuksan ng matang espiritual. Amen. Kaya mga kapatid, may panahon pa sa mga ganyang nangyayari sa church, sa atin,
mga kapatid, na magsisi sa lahat ng mga nagawa natin na hindi angkop sa Diyos, hindi kalooban niya. Lahat ng gawa natin sa laman, sabi ng Biblia, masusunog yan. Ang matitira lang, yung hindi masusunog, ano yun? Yung ginawa mo sa Espiritu. Kaya may nababasa tayo sa Bible, pray in the Spirit. Manalangin ka sa Espiritu, hindi niya ayaw ng Lord. Manalangin ka sa laman. Walk in the Spirit, not walk in the flesh. Diba? May mga nababasa ng walk in the Spirit. Yun yung mga katanggap-tanggap, kasi doon kumikilos lang ang Espiritu ng Diyos. At hindi mahirap iyan, mga kapatid, once na nagbigay ka ng buhay, once na isinukulat sa Lord, hindi ka nagyayabang, wala nang pagyayabang sa sarili natin, hindi ka na umaasa sa sarili mo, umaagi ka na umaasa sa Diyos, lagi ka na nagtitiwala sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Mateo chapter 5, nabasa yung mga mapapalad, blessed, blessed, blessed. Mateo chapter 5 po yun, nabasa, makikita niyo po yun. Amen. Yung wala ka lang inaasan, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat kabilang ka sa kaharian ng Diyos, yung mga nababasa doon. Amen? Hallelujah. Kaya yung buhay ni Jesus dapat ito po'y malantad po sa kanyang iglesia. Kaya laging isuot, mga kapatid, yung kamatayan ng lumang pagkatao. May kapangyarihan yung patay na tao. Patay sa kasalanan at buhay sa Diyos. Amen? Hallelujah. Actually, di ba yung tapos eh? Gusto ko lang tapusin hanggang 51 po yun eh. Anong verse po yung kanina? 47 po. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. 48. Ang katawang panlupa ay katulad sa mula sa lupa at ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. 49. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, may tutulad din tayo sa taong nasa langit. Amen. Verse 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi yun. Yung binubuo daw ng dugo at ng laman, hindi daw yan magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Ang ibig sabihin, ang magmamana lang sa kaharian ng Diyos, yung lumalakad sa Espiritu. Yun lumalakad sa bagong pagkatao. Yun lang ang magmamana. Yun lang talaga. Kasi yung flesh nito, yung sabi niya, bahagi ng dugo at laman, hindi magbabahag. Walang bahagi daw yan sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang namumuhay sa Espiritu. Yung spiritual na buhay. Pag sinabing spiritual, sinusundan niya si Jesus, si Kristo ang sinusundan. Yun ang spiritual. Matured Christian or spiritual, ang sinusundan niya si Kristo lamang. Ang pinapakinggan niya yung mensahe patungkol kay Kristo lamang. Yung kay Kristo lamang. Doon siya natututo, hindi siya nakikinig sa ibang mga turo. Kasi alam niya mapapahamak siya kung yung ang yayakapin ng ibang turo. Kaya sabi ng John 10:27, nakikinig sa akin ang aking tupa at kilala ko siya at kilala niya rin ako at sila sumusunod sa akin. My sheep hear my voice. Sabi po ni Jesus Christ, alam ni Jesus sino yung mga tupa niya. At yung mga tupa niya, ang pinapakinggan lang yung tinig ni Jesus lang. Yung mensahe niya, yung gospel niya lang, yung doctrine lang ni Jesus Christ. Kasi kapag makikinig ka pa sa iba, katulad si Eva, mga kapatid, nakinig kay Satanas, maganda yung sinabi ni Satanas eh. Magiging Diyos ka, Diyosa ka, di ba? Tatalino ka, magiging marunong ka. Malalaman mo ang mabuti at masama. Sino naman ayaw nun? Yun ang alok ni Satanas. Nakinig siya doon, ang nangyayari? Nadami ang lahat ng sangkatauhan hanggang sa panahon natin. Kaya nga po, nagkasala tayo. Kaya po may kasalanan sa atin. Kung bakit nagkakasakit ka, nagkakasakit tayo. Kung bakit may namamatay na tao, dahil sa kanila, sa isang pagkakamali lamang. Nadami ang lahat. Amen. Pansin niyo po yun. Pero dahil sa isa din na nag-alay ng buhay, naging matuwid ang lahat. Ito yung buhay ni Jesus. Ang revelation dyan, mga kapatid, ikaw yun, yung isa na yun. Kung si Jesus nag-alay ng buhay, naging matuwid ang lahat. Kung ikaw din, sa loob ng pamilya mo, magka-alay ng buhay, magiging matuwid din sila balang araw. Bakit? Dahil sa iyo nag-alay ng buhay, nagbayad ng presyo. Amen? Amen. Tularin lang natin yung lakad ni Jesus. Yung dinaanan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, daanan lang natin, sigurado may tagumpay, pero hindi madali yun. Amen. Kaya sabi niya, ating mga discipleship verses, ang mga naghahangad ng gustong mabuhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mga mawawalan ng buhay alang-alang sa Ebanghelyo, sa bagat ng balita, at sa akin, sabi ni Jesus, magkakaroon ng buhay, the life of God. Ito yung hinihiling natin, ito yung dinidesire ng church, yung life ng Diyos.
Dito tayo lumaki. Dito tayo mag-increase. Dito tayo mag-grow sa buhay ng Diyos. Fullness of God. Mapuno tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga meron po yung love your God with all your heart. Buo. Darating lang yan doon sa pag-unlad sa spiritual. Pero hanggat hindi ka umuunlad spiritual, hindi mo mararanasan, hindi mo magagawa yan, hindi natin magagawa yun. Sa pag-unlad sa spiritual, makikita mo, mararanasan natin yon, yung mga salita ng Diyos, hindi na mahirap para sa atin sundin. Amen? Madali na lang. Bakit? Sa spirito ka lumalakad. Amen po ba? Kaya mabunga doon. Yun yung mabungang buhay. Amen? Hallelujah. Manaydayaw hindi ako. Sabi pa sa halos patapos na po tayo mga kapatid. Sabi ko sa verse 55 and 56. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Question mark. Nasaan? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Gusto ba natin hindi mag-operate yung kasalanan sa atin? Kailangan natin mamatay sa lumang pagkatao. Amen? Buhay sa Diyos. At kapag hindi na nag-ooperate ang kasalanan sa atin, sasabihin mo, pwede mo lang hamunin. O saan na ang kamandag ng kamatayan? O kamatayan na saan ang iyong tagumpay? Pwede mong sabihin, pag dumating ka sa panahon na ito, sa ganitong kalalagayan ng buhay, matured ka na sa paglakad spiritual. Hindi ka na nag-struggle sa kasalanan. Pero kapag tayo po ay pag-ganon-ganon, kung gusto mo lang, maglingkod sa Lord, kung gusto mo lang involve sarili mo sa gawain ng Lord, tapos gusto mo na makamundo, ay wala doon. Paglalaroan lang ni Satanas. Yung bang masaya ka ngayon, bukas iyakin ka, gagawa ka na naman sa kasalanan, iyak ka na naman. Parang ganon. Hanggang dumating yung panahon na hindi mo na pinaniniwala yung sarili mo. Iloloko mo na yung sarili mo, gano'n. Kaya sabi niya dito, nasaan na ang kamatayan? Ito po yung bukang bibig ng taong patay na sa sarili. Hindi na mag-operate ang kasalanan. Amen? Bakit? Patay sa sarili. Yun yung ipag-pray natin araw-araw. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na dumating ang panahon na hindi na ako mabubuhay sa aking sarili. Kumbaga, hindi na mas importante yung sarili mo, kundi ang importante sa iyo, yung paglingkuran mo ang Diyos ng tapat sa buhay mo. Yung magawa natin, yung pinapagawa ng Diyos sa atin habang buhay tayo. Paano na lang pag kinuha ng Lord ang ating hininga? Anytime, pwede niyong kunin. Ipa-stop. Hindi natin magagawa. Ang dami natin pagkukulang. Ang dami natin panahon na sinayang na dapat yung panahon na yun, dapat ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. I-share mo ang Ebanghelyo ni Kristo. Yun naman talaga ang purpose kung bakit nag-exist sa mundong ito. Hindi po sa pagkakasala lang. Magpakasaya ka ng magpakasaya, hindi mo alam, may apoy pa lang ng impyerno naghihintay sa atin. Amen. Doon po sa impyerno, kapag nauuhaw ka doon, hindi ka makakainom ng tubig. Kasi walang tubig doon. Dito sa lupa, kapag nauuhaw ka dito, pwede kang makagawa ng paraan na makainom. Tama po ba? O, halimbawa, wala kang tubig, wala kang mineral water. Mineral water ba ininom natin? Wala ka. Punta ka lang sa mga kaibigan mo eh. Kunyari, kwentuhan mo eh, pero makikiinom mo lang pala. Para maibsan lang yung uhaw. Sa impyerno, wala dong tubig. Apoy yun na naghihirap ka. Kaya kapag hindi mo titignan itong kalalagayan natin, itong makasalanan na gumagawa ng kasalanan, doon tayo dadalhin balang araw. Nakakatakot, nakakakilabot, kaya dapat magsigising lahat mo tayo dito. Amen. Kung ayaw natin mapahamak yung mga mahal natin sa buhay, gumising ka spiritual, simulan mo manalangin, simulan mo i-build yung altar mo, yung prayer life mo. Amen. Kaya mag-isa po tayo, build muli natin ito. Itong pananalanginan natin dito. Tignan niyo po, nung lagi tayo nananalangin, ang sasaya po natin sa paglilingkod noon. Wala akong nakikita mga nagre-reklamo, basta gusto mo lang, susunod na lang sila. Ngayon relate tayo. Bakit? Kasi nga yung ating espiritu nanghina. Opo, nawala yung yung appetite niya sa Lord, yung panlasa, yung kagalakan niya sa Lord na maglingkod, nawala yun, napalitan doon, na hinanap na naman sa mundo. Yung kasiyahan niya, yung inaasahan niya, sa mundo na naman hinahanap, sa kapwa na naman niya.
Akala naman ako ng ayuda sa kanya. Ha? Di ba? Yun ang gawa ng lumang pagkatao natin. Kaya, delikado mo. Alam mo, salita ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Dito sabi ng Jeremiah chapter 17, pagbabasahin mo yung buong chapter 17 na yun, ng Jeremiah, ang mga umaasa sa kanyang kapwa, susumpain, mga nagtitiwala sa kanyang kapwa, tao ay susumpain. Bakit lumalayo ang kanyang puso sa Diyos? Dito na magsisimula yung kamalasan ng buhay. Imbis na pagpapalang hintayin natin sa Diyos, ang dumating? Sumpa naman yung dumating. O kaparusahan naman ang dumating. Yan ang sinasabi ng Biblia, pagpapala o sumpa, kamatayan o buhay. Amen po ba? Kaya yung mga mainam na sumusunod, tapat na sumusunod sa Diyos, makakaranas ng pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin, yung favor lagi ng Lord sa buhay natin. Amen? Sa kabila na tayo po'y naghihirap, nakakaranas ng kahirapan sa mundong ito, pagtitiis, iba't ibang klase, mga pagsubok, problema sa paglilingkod, pero kung ang buhay natin tapat pa rin sa paglilingkod, na ang tingin mo sa Diyos, Diyos na kapagligtas, hindi blessing lang, sigurado, tiyak, 100% magpapalaan din ng Panginoon. Amen? Amen. Maging matapat lang tayo sa Diyos. Tapat lang tayo sa Diyos sa paglilingkod. Yung sinasabi, stewardship. Makita tayo ng Diyos na katiwa-tiwala. Isang katiwala na katiwa-tiwala. Kaya mayroong sabi sa Bible, ang ng maliit, pinagkatiwalaan ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Yung, alimbawa sa ministry, kahit ministry ko lang, punas na mga upuan. Uuna ka napunta kasi dito sa church, palapunasan lang kay president sa mga punas ng upuan, prepare, bless kayo Lord. O yung mga ganong maliliit na bagay, yung mag-invite ka na, yung bang gawin mo lang yung, hindi ka man tumatayo sa pulpit, basta kapag nakita ng Panginoon yung pusong sapat, may malasakit sa gawain ng Diyos, makikita mo, re-respetuhin ka din ng Diyos kasi re-respeto mo siya. Amen. Tandaan natin, maikli lang ang buhay natin. Kung maikli ang buhay natin, kaya ng Diyos pagdugtungan ang buhay natin para sa paglilingkod. Pero kung yung buhay natin hindi man naglilingkod sa Lord, bakit pa niya dudugtungan? Amen. Kaya kung unahin natin siya, gagawin natin nararapat na paglilingkod sa Diyos, makikita mo, ang pagsama ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi ko nagkakamali ang Biblia, sabi niya doon yung gawa ng kamay mo. Lahat ang gagawin ng kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Maging yung mga basket, sabi niya doon, bunuin ng Diyos, mga bunga ng iyong katawan, bunga ng iyong mga pananin, bunga ng iyong mga kahayupan, sabi doon, mga hayop, mga ang tawag na, mga alagang mong hayop. Sinorkat kasi yung kahayupan. Animals. So, sa English, yung Biblia sakit? Animals. Bunga ng inyong mga animals. Yung mga, yung mga, ibibless ng Lord. Bakit? Sumusunod ka ng kanyang palpuntunan, ng kanyang mga pinapagawa sa atin. At kapag nabibless ang Diyos, ang ginagawa natin sigurado, makikita mo, napakasayang buhay. Pag bumula sa iyo, dadaloy hanggang sa pinakababa mo, yung tinatawag kong nag-iwan ka ng isang legacy. Sa ME. Iwan ka ng magandang legacy ng spiritual, maka-Diyos sa buhay. Mga sumasampalataya sa Panginoon, mga lumalapit sa Panginoon, mga nagtataas ng pangalan ng Panginoon, mga may kabanalan ng buhay. Amen. Wow! At kung sisimulan natin yon mga kapatid, doon sa langit ngayon, nag-cheer sila, nag-cheer yung mga namatay ng mga Kristiyano, yung mga mananap. Siguro si Moses, sila Abraham ay nag-cheer ngayon. Oh, yun, sister, kayo yan. Manalangin ngayon. Nag-cheer sila ngayon. Opo, kapag sisimulan natin magbayad ng presyo, mananalangin muli ng maningo sa pananalangin. Amen. Kung yung mga ibang mga reliyon nga, nung unang reliyon natin, doon sa loob ng bahay natin, pinapaganda pa natin yung altar. Di ba? Kanina pa, pepain. Korean na, gano'n. Alam naman natin, natuto tayo sa katotohanan ni Diyos. Kung mas pa kaya tayo ngayon, pagandahin natin yung altar natin, buhay pananalanginan natin. Nandun yung tagumpay, nandun yung pagkilot, nandun yung kamay ng Diyos. Amen. Amen. Ang sarap nun yung, sabi ng Bible, Old Testament, uutusan ng Panginoon ang kanyang pagpapala, iparating sa iyo. Uutusan ang Diyos ang gagawa, ang kikilos para iparating lang sa iyo. Wow! Napakaganda noon. Katulad mo doon sa Church ng Macedonia. Sino nakabasa ng Church of Macedonia? Doon daw sa Church ng Macedonia, sa 2 Corinthians, sa pagandang kwento doon.
Meron dong church, mga kapatid, na ang buhay nila, hikahos sa buhay. Ano ibig sabihin ng hikahos? Parang hirap sa buhay. Pero alam nyo, ang kanilang kalalagayan spiritual mataas. Tingnan nyo po, basahin nyo po. Ano yung buhay nila? Tingnan nyo po. Yung buhay sa church ng Macedonia. Yung natagpuan po ni Apostol Pablo doon. Tingnan mo yung kalalagayan. Nawa, makarelate po tayo doon. Nawa, may matutunan tayo dito at i-apply natin sa buhay natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 1, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Grabe yung pagdanas nila. Ngunit sa kabila ng pagsubok sa kanila, ng pagsubok ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Bakit nandun ang Espiritu ng Diyos? Verse 3, sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin, sabi ni Apostol Pablo, na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po. Bakit nangyari yun sa kanila? Kahit po sila naghihirap sa buhay, sabi kasi dito, una, binigay nila ang sarili nila sa Panginoon. At kapag ganito ang mangyayari sa barangay Nagtupakan, sa bawat isa sa atin, sa mga tayo nakatira, ibinigay mo una ang iyong sarili sa Panginoon. Yung mga utos ng Diyos, kaya mong masaya mong ganapin, isagawa. Amen? Hindi ka mapipilinan. At kapag ganun ang mangyayari, sabi ng Biblia, yung durangawan ng langit, ibubuhos ang pagpapala dahil nandun ang Espiritu ng Diyos. Masaya silang nagbibigay ng kanilang kaloob sa Diyos. Sa tindi ng kanilang kahirapan, hikahos sa buhay, pero sabi nito, masayang-masaya silang magbigay ng kanilang kaloob. Napansin niyo po yun? Bakit? Nandun yung pagkakaisa. Malasakit sa Espiritu. Sa gawain ng Panginoon. Kamusta kaya yung kung gano'n ang gagawin natin? Tapos kapag ginawa mo, kamusta after 5 years, 10 years? Siguro ang lahat ito masagana na, mga tao. Amen? Meron pong mensaheng mabigat dumating sa akin kahapon na ako ng street preaching about sa lalaking mayaman. Street preaching kagahapon dyan. Yung lalaking mayaman sa Marcos chapter 10, basta doon hanapin niyo ba kalimutan. Yung lalaking mayaman, sabi ni Jesus sa kanya, Panginoon, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hinihingi niya, grabe yun. Kapag may buhay na walang hanggan ka, hindi na magtatagumpay ang impyerno sa'yo. Hindi ka na makakapunta ng impyerno kasi may buhay na walang hanggan. Yun ang hinihiling ng lalaking mayaman. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, gawin mo yung pinag-uutos. Ang sabi niya noon, wag kang magnanakaw, wag kang mangangalunya, wag kang sasaksi ng walang katotohanan, mahalin mo yung magulang, ama't ina. So, narinig yun ng mayaman, Panginoon, Guro, nagawa ko na yan nung bata pa ako. Bata pa lang siya, nagagawa na niya. Isa pang bagay, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Madali lang yun, no? Pero yung ipamigay mo sa mga mahirap doon na nakala mo yung ibenta mo yung ari-ari mo, sa'yo pa rin yung benta. Hindi. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ipabigay mo pinagbentahan nun sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Tingnan niyo po. Ano yung mensahe doon? Yung mahalagang bagay sa atin. Kaya mo bang i-give up sa Panginoon? Kasi yun yung pinakamabigat na bagay sa mayaman eh. Yung kanyang kayamanan kasi doon siya umaasa. Tama po, yun yung kasiyahan niya, yun yung pag-asa niya, yun, doon siya nabubuhay. Nandun yung puso niya sa kayamanan na niya yun. Nakadikit doon yung buhay niya. Kaya kung tayo mga tao, yung mabigat para sa buhay natin na napakabigat, minsan ayaw natin matanggap, doon tayo minsan dinidil ng Panginoon. Minsan yung oras natin na mahigpit na oras, anong pipiliin mo? Diba? Uy, maghanap buhay tayo dahil marami na. Bless you. Kaysa pipiliin mo yung gawain ng Panginoon. Minsan ganyan din tayo nasusubok mga Kristiyano. Yung mabigat, time. Hello?
Minsan, pinipili natin yung mga bagay na basic lang naman. Mas importante pa sa akin kasi sa kawalan Diyos. Minsan yung paglalaba, paghuhugas, ano pa yung mga importante sa loob ng bahay. Mga kapatid, di yan nauubos. Sa mga susunod pa, marami pa rin. Hindi yan nauubos. Hindi yan nahihinto. Paghuhugas, hindi yan natatapos. Yung paghuhugas, yung paglalaba, hindi yan natatapos. Amen. Yung paghanap ng pagkain, hindi yan natatapos. Pero yung piliin mo, yung mas importante, mga kapatid. Kaya nga, na-bless ang Panginoong Jesus kay Maria. Si Marta, ang ginawa ni Marta, abalang-abala sa paghahanda. Mga Marta. Hello. Marta. Marta. sabi ng Panginoong Jesus, mapalad ka Maria dahil mas pinili mo yung mas mahalaga sa lahat ay hindi yan kukunin sa'yo. Balik na ni Marta kasi, di mo nakabayad. Amen. Yung mabigat na bagay sa atin mga kapatid, doon tayo minsan dinidil ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan natin talagang ibabad sa prayer para makasunod tayo sa Diyos. Amen. Mahirap kapag siya kasi manlamig sa paglilingkod mo sa Lord, yung malayo ay yung malapit nagiging malayo sa iyo. Yun po yung totoo. Amen. Madali, magiging mahirap. Oo, yung madali magiging mahirap, 'di ba? Wala sanang mga palusot. Gumagawa ka ng palusot kaya yun, dumagdag tuloy yung problema sa iyo. Binigyan ka ng Lord eh. Bakit? Yun ang ginamit mong palusot. Yung mainit, magiging malamig. Okay sana kung ginamit mo yun doon sa mga unbeliever ginamit mo pa sa mga may kinalaman sa Diyos. Divine, may kapanalan sagrado. Kaya minsan napapansin nyo minsan, ang church talaga, tignan nyo po about sa sagrado. Yung mga gamit sa church, sagrado yan. Kaya hanggat maaari, hindi natin pinapagamit sa mga makamundong gawain. Amen. Kasi sagrado. Pansin, pag sinabing sagrado, lahat ng may kinalaman sa Diyos, sagrado. Kaya sabi nga ng Bible, don't touch the anointed one. Pati yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga may kinalaman sa Diyos, huwag mo yung kakalabanin. Kasi ang Diyos ang kalaban mo. Amen. Hanggat maaari yung matinding pagrespeto ba makita sa isang mananampalataya. Amen. At kapag dumating ang sigurado, respeto tayo ng Diyos. Ito yung pagsama ng Diyos. Amen. The power of the dead man. Amen. Ang tanong, kailan natin paglalamayan yung lumang pagkatao natin? Opo, di ba? Literal na nilalamayan. Paglalamayan mo na pas pag-ibig. Yung ating masamang ugali. Ibig niyan. Mga masamang asal. Lahat. Masama talaga lumang pagkatao. Kaya naglalaban ng 3 buwan. Kaya kapag ganito sana mensahe, dapat natin nakaitim. Bakit? Yung lumang pagkatao yung pinaglalamayan kasi masama ang lumang pagkatao. Hindi makakunik yan sa Diyos. Amen? Kaya salamat sa mensahe ng Panginoon na na-deliver sa mga ito. Pinagpala po tayo sa mga ito. Hallelujah. Nawa mga kapatid, sundin na natin mainam ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Gawin na natin yung talagang nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po tumayot, manalangin, let us pray. Manaydayaw hindi Apo sa araw na ito. Nawa, hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Pahintulutan mo ang banal na Espiritu ang kumilos sa buhay mo. Amen. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. May mga bagay tayo sa mundong ito na nagagawang hindi kaaya-aya sa Diyos. Hintay ng tao. Dahil once na ang Kristiyano, once ang church, mga kapatid, nabulag ang kanyang matang paningin, spiritual. Hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Hallelujah. Spiritual sa awa muling makakita. Makita natin ang spiritual na bagay. Yung ang ating lakad sa mundo ito. Ito'y nakalulugod ba sa harapan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng isang taong patay sa kasalanan, ito po yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Salamat po aming Diyos na banal. Muli, lubos kami o Diyos na nagagalhak at nagpapasalamat sa aming narinig na mensahe mong inihanda mo sa araw na ito. Panginoon, salamat o Diyos sa mga hiwagang dumating po sa amin.
Matagal na naming nababasa, Panginoon, ang 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw. At kung ito, Panginoon, ay hindi namin naunawan, Panginoon, ang kapangyarihan nito sa amin, O Diyos, parang baliwala lamang. Isang mangmang lang, Panginoon, ang turing mo sa amin. Pero salamat, Panginoon, binuksan mo ang aming matang espiritual, na kung ipamumuhay po namin, Panginoon, na kami din, Panginoon, ay mamamatay sa aming lumang pagkatao, Panginoon. Wala nang tagumpay ang kamatayan sa amin. Dahil ang kamandag, Panginoon, ng kamatayan ay ang kasalanan. Dito sa aming lumang pagkatao, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi ito ang makita sa amin. Hindi ito, Panginoon, ang mabuhay sa amin, Panginoon, ang lumang pagkatao. Kundi, Lord, ito po'y mapako sa cross, Panginoon. Yung cross na ipinahagi mo sa amin, Panginoon, na kailangan namin buhatin araw-araw ang aming cross at sumunod sa iyo. Kaya, Lord, salamat namin, Panginoon Jesus. O, Banal na Espiritu, na nagbibigay buhay sa amin. Ikaw po'y manguna sa aming mga buhay. Patnubayan niyo muli kami, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay, O Diyos. Maranasan muli, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang muling pagkabuhay, Panginoon, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa aming mga buhay. Ito'y malantad sa aming mga kapanahunan, O Diyos. Lord, salamat. Salamat sa mensahe mo. Muli, Panginoon, napakain muli, O Diyos, ang aming espiritu ng sapat na pagkain. Spiritual food, healthy food, ang purong salita ng Diyos. Panginoon, salamat. Buksan mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pangkunawang espiritual. Ang mata po naming nakakita, Panginoong espiritual, buksan niyo, Panginoon, upang hindi kami mapahamak sa apoy ng impyerno. Ang aming tengang nakakarinig na espiritual, buksan niyo, Panginoon, upang marinig po namin ang nais na sabihin sa amin. Kaya salamat po, Banal na Espiritu. Dinidin mo sa amin, Panginoon, ang aming lumang pagkatao na hindi ito, Panginoon, gawing naming buhay. Kundi, Lord, ang bagong pagkataong nilikhang kalarawan mo po sa amin. Ito yung kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos. Ang bagong buhay kay Kristo. Ang new life in Christ, the new creation. Kaya salamat, Panginoon. Banal na Espiritu, idinadalangin po namin sa iyo. Tulungan ng iglesia mo na lumakad ayon sa kalooban mo. Ang lumakad sa Espiritu at hindi sa laman. Ang lumakad sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, ang malantad sa iglesia mo, sa mga Kristiyano, Panginoon. Panginoon, mababaliwala, O Diyos, ang aming paglilingkod na matagal na panahon, 10, 20, 30 years, 40 years, kung ang buhay namin nandoon lang sa panlililang ni Satanas na malakad habang buhay sa lumang pagkataong ito na hindi man nakalulugod sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pagbubukas sa kaunawaan po namin. Salamat po, Banal na Espiritu. Idinadalangin po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na abutin yung buhay na pinapaabot ni Kristo sa buhay namin. Ang lumakad sa Espiritu. Ang mamuhay ng isang taong patay sa kasalanan at buhay sa Diyos. Salamat po, Panginoon. Panginoon Diyos, lahat ng kabahagi ng iglesia ito, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga buhay. Salamat sa kanilang mga puso. Pag-apuyin niyo muli, Panginoon, ang aming mga damdamin sa paglilingkod. Salamat po, Banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Closing prayer po. Amen. Hindi nga dito pa nagkararag, hindi pa nakalipasidete yung arami tayong concept. Nakilang Diyos mga kapangyarihan na po, ada kami dito yung nakanito tapos na kapag yamanan na ako Diyos, hindi kinaimbag mo iti pamilya mo. Iti pamilya nga iso ako Diyos, the voice of the new birth, nagtupakan ako Diyos. Pagput noong ya po Diyos nga mabaun, iti darama po Diyos nga nayayos, iti cross ti Calvario ako Diyos. Kat nagpasan na po Diyos nga inakong digiti so amin nga baso. Nagyamang kamunay iti dakila nga panagayak mo iti tumugal may isa kada kami. Daw da kami apo Diyos kat managbasol kami. Bigbigam mi nga da kami kat managbasol kami. Bigbigam mi da kami apo Diyos kat adu digiti pagkamalian. Nga magyamang kami
Tati kinaupod mo na unay kat sika iti Diyos nga di pa nagbalbali itakin kita. Agyaman ka nga rod unay ako Diyos. Kadagiti sa nga ismo nang ikami man iti na ito yun. Maoras ako Diyos ng paay mo iti tumugal na isa. Napuna ka na kayo imbag ka ako. Ipapaay mo dagiti sa nga awan ti bayad yan. Ipapaay mo dagiti sa apo Diyos nga awan iti kondisyon tapos ikas taugan. Da kami kat agtulnog no di paay mo amin apo Dios. Amin. Panangawat panagayak mo kada kami. Panangilanam kada kami apo Dios. Gapo na tibay may isang bugbugtungan akong ket paay mo kada kami. Tapos ikasta apo Dios. Tiday ti nga lupo ket salakan mo kadi amin basbas. Agyaman kam nga roda po na dumo kay manag parabor nga Dios. Kung maapoy iti amin nga dayaw, ti dayti nga kanito. Kitawadod ng met, iti pagkayat, kanti parabo, maabot iti tumunggal pamilya, nga adda iti dayto, nga talao. Ay wana ma po Diyos sa dinuman, ti pagturungan, iti tumunggal, mais. Anyaman na po Diyos nga diso, ti ayan, nagiti membro, ti pagpamilya, mi, makiadda ka, at kadakwada. Numan pa ya po Diyos, nakita ang nagiti puso sa di ko na po Diyos, nga kunama po nga. Kaligiti si amin nga hangamang baklay ti sarili na kapros apo. Katahang nakarapat dapat. Nangga po na si ka nga Diyos, si Bibia. Ngin nang ipromesa de apo, kutagyaman kami. Uray ti basit lang abanag apo Diyos, na kami katalihawan na kami. Sika ti Diyos, manangaas, kaya managparap. Kaya mo nang narod apo Diyos tumungol may sa iti panagawid na kadigiti pagtaingan na. Katagyaman kami mat apo Diyos kadigiti papaay mo kada kami nga natulnog ako. Kasi ka na apo Diyos sinang sulso kada kami. Kuka mamin tidayaw panagyaman tiday iti nga oras. Nagiti tawag ni tinagali ako ni Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sasarang tayo tuwid dyan sa iwangan di napigkas a syudad intutugteng di agsaba dagiti amin nga ay salamat baligi when baligi hallelujah kay Jesus inted na ti baligi gloria gloria hallelujah malaydayaw na ganasik kasla daluyot di marik Mga kapatid, dito po tayo kakain. Kumain na kayo! Oo, di pa kayo nakano? Di pa kayo nakano? Sinang san? Hindi po. Kahit na. Hindi nagbabaon na. Kaya na po tayo dito ha. Bago lang ang magayo ko tayo pang hindi ko. Sa linggo po ha. Kayong taya sa linggo. Let's, ano po? Ay, saan? Meron, pare. Pare, ano ba sa lagi mo? Ano sinala mo? Ay, ito nga daw, sugi ka na. Dito Ano ka di ba ba na inyo, pinakagaling ka. may lakaw. Oy! Nakatipak sa tayo dito. Kuha nga ng kalamansi doon, di? Ito!
Hoy, ba't hindi kayo na... Alin ba? Oh, yung mga tugaw. Ano, yung sardinas. Oh, yung mga tugaw. Ha? Kayo. Ay, sige lang. Ang ganda pa ba diyan? Dapat dito pa. Agpus-pusipos ng dami ito yan. Gusto lang pa na lang mo. Wala ka mag-detaying sila manupin. Nag-detaying na lang kasi. Kasi na-detaying na lang. Bago, detaying. Hindi lang ako mag-detaying. Bago. Bas!